high-profile convicts ngayon, Cherry. Pero hindi ito ang kaso sa correctional. Kung ang iba, pinapaikli ang sentensya, ang ilan sa correctional, overstaying na. Yan ang ating number 3 story mula kay Andrea Bautista. ₱78 na si Lola Julia habang buhay ang sentensya dahil sa drug pushing. Si Aling Maricar naman, 28 years nang nakakulong dito sa correctional. Drugs din ang kaso. Sa tanda nila at sa haba ng kanilang pagkakakulong, eligible na rin sila for parole. Pero mukhang inaalikabok pa rin ang kanilang papeles sa Malacanang. Sabi ng Public Attorney's Office, dapat first in, first out sa kulungan. Ang sample lang dyan ay yung nasa konstitusyon din eh. Equality, equal protection of the law. So, sino-sino ba yung equals? Di ba sila yung mga unang nakulong? Pare-pareho sila. Di silang mauna. Makakaramdam ng sakit ng loob yung naiwan na mas nauna pa siyang nakulong. Sino pa kasi ang mga notorious gaya ng child rapist na si Romeo Haloshos, sila pa ang napaparol. Ang nangyari kasi pag ex-congressman yung nakulong, pag anak ng mayaman, nasi-sensationalize. Sabihin nga ng mga tao, bakit mayaman yung nang pinalalaya? Pati pa, napagbibintang ang mayaman ang pinalalaya. Hindi naman. Kaya ang Correctional Institute for Women maglalabas ng listahan ng mga recommended for parole na lalakarin ng PAW sa Malacanang nang ma-approve. Priority ang mga edad 70 and above at yung mga nakaka-20 to 30 years nang nakakulong. Makakatulong din daw ito para lumuwag-luwag ang correctional. Ang facilities nito ay good for 800 inmates lang, 800 bed capacity. Ngayon meron na kaming 1,678. Bukod yung mga nailipat na namin sa Correctional Mindanao. Umaasa ang Public Attorney's Office at Women's Correctional na aabot sa Mother's Day sa May ang pagpapalaya sa mga presong may good behavioral review. Nararapat daw kasi na tingnan ng isang preso hindi sa bigat ng kanyang kaso, kundi sa lawak ng kanyang pagbabago. Andrea Bautista, The Evening News.